Okay, bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa Diyos. Banal at mahabaging Amang Diyos, na makapangyarihan sa lahat at nang mamahal sa amin, salamat po sa umagang ito, sa inyong pagtawag po sa amin sa lugaran na ito, upang makinig po kami ng inyong banal na salita at magkaroon ng banal na fellowship sa pangalan ng Panginoon. Samahan niyo po kami sa itong gawain mula sa simula hanggang sa katapusan upang magkaroon po kami ng kalakasan at kaaliwan at magbigay kami ng kaluwalhatian sa inyong dakilang pangalan, Panginoon. Ang takbo ng salibutang ito ay pagulo na pagulo at nakikita po namin ang pagbalik ng Panginoong Hesus Kristo ay malapit na sa ating panahon. At marami pa pong kaluluwa na hindi paligtas, lalo na po sa mga pamilya po namin, yung mga mahal po namin sa buhay ay patungo sa impyerno. Nangingira din po yung aming pananampalataya sa daming pagsubok at pagturusa at tukso ng salibutang ito. Kaya sa iyo lamang po kami, Panginoon, nagtitiwala at umasa. Hawakan niyo po ang aming pusong nanghihina sa pamamagitan ng makapangyarihan kamay mo, Panginoon. At gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito upang maligtas po yung mga maraming naliligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Kung meron pong bagay na hindi karapat-dapat kami sa inyong harapan, tulungan niyo po upang matanggal po ito sa aming pamumuhay, upang maging handa po kami bilang isang kasangkapang ng Panginoon para sa inyong maluwalhating kalooban. Kayo lamang po magtuturo at kumilos sa bawat isa sa amin sa oras na ito. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia, Mateo chapter 25. Verse 31. So, Matthew chapter 25, verse 31. So, hanggang 34, from 31 hanggang 34, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, na kasama niya ang lahat ng mga anghel, siya'y uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at kanyang papubukod-bukurin ang mga tao na gaya ng papubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing nasa kaliwa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kaharian inihanda para sa inyo mula sa pagkatatak ng salibutan." So, ito pong Matthew chapter 25, pinag-usapan po namin ng Young Others Group Fellowship kagabi. Kaya para sa Young Others Group po, ito po yung magiging review ninyo sa oras na ito. Pero mayroon pong mga kulang o gusto pang idagdag sa itong mensahe. Kaya bumalik po ako sa Matthew chapter 25. Kung titingnan po natin yung itong Mateo,
Matthew chapter 24, ito po yung mga propesya patungkol sa last day. Yung Matthew chapter 24, ito po yung sikat na chapter na propesya patungkol sa last days. Kaya tingnan po natin Matthew chapter 24. So Matthew chapter 24 verse 3. Samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sadilinan ng mga alagad na nagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng inyong pagdating at ng katapusan ng panahon?" So, malinaw na po, di ba? Yung Matthew chapter 24 ay patungkol sa signs ng last day, huling araw, kung ano po yung magiging signs mangyayari sa kanyang second coming. Kaya, so sinabi po ni Jesus yung mga iba't ibang uri ng signs from verse 4. Tapos 14 po, 14. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, pagkatapos ay darating ang wakas. So bago matapos yung mundong ito, ito po yung purpose bakit hindi pa tapos yung kasaysayan, bakit buhay pa tayo sa mundong ito, ano pa po yung kailangan matupad bago matapos yung kasaysayan. Magandang balitang ito ng kaharian ay dapat ipahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng lahi, sa lahat ng tao. Kaya nandito na po tayo. Dumating din po sa atin ang itong magandang balita. Tapos the same chapter 36. Subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakalam, kahit ang mga anghel sa langit ni ang anak, kundi ang ama lamang. Kung paano sa mga araw ni Noe, ganun din naman ang pagdating anak ng tao, sapagkat kung paano sa mga araw na iyon, bago bumaha, sila ay kumakain, umiinom, nag-asawa, pinag-asawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. So, nabanggit din po ni Jesus yung nangyari sa panahon ni Noe, yung bumaha, at lahat ng tao ay nalipor sa pamamagitan ng baha. So, yun po yung nabanggit po ni Jesus. Ganito mangyari sa kanyang second coming. So, 40 and 45, 40 hanggang 42, basahin din po natin ito. 3, 2, 1. Kaya may dalawang taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin, ang isa'y iwan. May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iwan. Magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. So, 44. Kaya't maging handa din naman kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. So habang busy po tayo sa ating buhay, sa ating mga trabaho, so minsan nakakalimutan po natin ito, di ba? Minsan nakakalimutan po natin na malapit pala yung second coming. Tapos yung mga naririnig po natin, nakikita po natin sa mga balita sa mundo ito, yung mga gera, saka yung mga takbo ng mundo, takbo ng ekonomiya, takbo ng mga politiko, yung mga
yung kasidahan ng kalikasan. So, kung titingnan po natin yung mundong ito, nararamdaman po natin na malapit na yung second coming of Jesus. Pero pag bumalik po tayo sa school, pag bumalik po tayo sa trabaho, pag bumalik po tayo pag umuwi po tayo sa bahay, so nagkakalimutan po ito. Kaya kailangan po natin yung reminder lagi patungkol sa plano ng Diyos. Meron po tayong plano, tama po? Pero tandaan po natin kung ano ang plano ng Diyos. Yun po yung nangyayari ngayon, unti-unti. So, chapter 25 Mateo, nakikita po natin mga sikat na talinghaga. So, yung unang talinghaga ay parable of 10 berihen. 10 berihen, 5 wise, 5 hangal. Okay. Tapos, meron din po dito yung parable ng talento. Okay. So, yung mga 10 berihen, yung 5 berihen na may naghihintay po sila ng lalaking ikakasal. Yung 10 yung mga babae na ikakasal ay naghihintay ng lalaki na ikakasal. Pero yung 5 ay walang langis, 5 meron langis. So, kaya itong 5 ay separate. Yung langis po dyan ay banal na spirito. Kaya may 5 ang berihen, ay may 5 na babae kahit may ilawan pero walang langis. Pero yung 5 may langis. So pagkatapos yung parable of talent, so yung alam din po, pinag-usapan po natin ito dati, yung talento, mga 5 talento, 2 talento at 1 talento na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Tapos, sabi po ng utos ng Panginoon, so magnegosyo kayo. Okay? Kumita kayo. Kaya yung 5 talento, yung tumanggap ng 5 talento ay kumita ng 5 pang talento. Saka yung tumanggap ng 2 talento ay kumita ng 2 talento. Pero yung kung tumanggap ng 1 talento, so nagnegosyo po ba siya? So, hindi po siya nagnegosyo. So, ibinaon na lang. Ibinaon sa lupa yung 1 talento. Tapos, yun po yung ipinakita kay Jesus. Ito na. So, walang kita. Walang kita. Kaya, ang sinabi ng Panginoon sa kumita ng 5 talento at sa kumita ng 2 talento ay pareho. Parehong sinabi, verse 21, chapter 25, verse 21. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin, naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamalahin kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng inyong Panginoon. So, ganun din po, 23, the same pa rin po, yung sinabi ng Panginoon sa alipin na kumita ng 2 talento. So, 5 talento, 2 talento, ano pong ibig sabihin? Okay. Sa mundong ito, iba-iba yung sitwasyon. Iba-iba yung meron pong taong matalino, meron pong taong hindi. Meron pong taong na inborn mayaman, meron pong tao na ipinanganak sa mahirap dukha ng family. May sakit. Meron pong tao na ipinanganak na may sakit, meron pong tao na ipinanganak na malakas na katawan. So, iba-iba yung ating inborn, yung background. So, yung ating mga kapital ay iba-iba.
Kaya, kung sinabi ng Panginoon sa alipin na kumita ng 5 talento, na magaling ka, mabuti ka, kung ganun lang ang ginawa ng Panginoon, so may complain po tayo, may complain. Depende sa capital, siyempre, iba-iba yung kita. Pero sa harap ng Diyos, pag humarap po tayo sa hukuman ng Panginoon, ito po yung mangyari. May tao na pupuriin po ng Panginoon na magaling ka, mabuti at tapat ka ng alipin. Pero anong sinabi ng Panginoon sa pangatlo, yung tumanggap ng 1 talento? Verse 26, Uni sumagot ang kanyang Panginoon, sinabi sa kanya, ikaw na masama at tamat na alipin. Alam mo pa lang, ako ay gumagapas sa hindi ko hinasikan at nagtitipon sa hindi ko kinalantan ng bini. Okay. So, kaya napakahalaga rin po yung meaning po dito sa parable ng talento. So, mahalaga po yung meaning. Kahit iba-iba yung ating sitwasyon sa buhay po natin, pero pag humarap po tayo sa hukuman ng Diyos, kilala po ng Diyos yung ating sitwasyon. Kung ano po yung challenges po sa ating buhay, kung ano po yung mga strength sa ating buhay, magandang kondisyon o mahirap na kondisyon. So, lahat alam ng Diyos. Pero, ganun pa man yung sinasabi ng Diyos, do your best. Do your best. In your given situation, do your best. Okay? Kahit 1 talento, kita, okay lang, magaling ka. Means, 2 talento, kita mo, maganda. Pag maraming talento, hinihingi po ng Diyos, marami. Okay? Kaya kung malakas yung katawan dito, kung meron pong kapatiran na malakas yung katawan, huwag natin sayangin yung malakas na katawan mo. Okay? Gamitin po natin yung ating kalusugan para sa Diyos. Kung meron po dito na matatalino po, huwag nyo po sayangin yung katalinuhan sa makamundong bagay. Gamitin po ninyo yung katalinuhan para sa Panginoon. Kung meron pong mga material na, kung meron pong mga physical na blessing, so financial blessing galing sa Diyos, huwag po natin gamitin ito, sayangin ito, huwag natin sayangin sa makamundong bagay. So gamitin po ito para sa kalawalatian ng Diyos. Ano mang talento na ibinibigay ng Diyos sa atin, ito po yung magiging vision, yung mission po natin, mission. Yung talento, ito po yung capital na galing sa Diyos, yun po yung kailangan natin gamitin para kumita ng makalangin na bagay. Yung kita po natin, dapat makalangin na kita, hindi lamang po yung makalupang kita. Okay. Tapos yung pangatlong yung parable ay, ito po, so yung pinaka main topic po natin, yung tupa at kambing. So, napansin po natin, di ba, yung paulit-ulit, binabanggit po dito, anak ng tao, nakita po ninyo? Anak ng tao. Sino po siya? Si Hesus Kristo. So, verse 31, kapag dumating na ang anak ng tao, yung capital letter A, so, anak ng tao, ito po ay tumutukoy kay Hesus Kristo, anak ng tao. Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya ay uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. So, ito po yung hukuman ni Hesus Kristo. Titipunin niya lahat ng tao, so, tapos yung pagbubukod-bukodin, kagaya ng tupa at kambing.
Yung tupa ay taong ligtas. Yung kambing ay taong hindi ligtas. So, alam natin po yon. Okay. Yung ugali po ng tupa ay masunurin, ugali po ng kambing ay matigas yung ulo. So, pansinin po natin kung ano po yung sinabi ng Panginoon sa itong dalawang grupo. Okay. Yung sinabi ng Panginoon sa mga nasa kanan, verse 34, "Hali kayo mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kaharian. Manahin ninyo ang kaharian na inihanda para sa inyo mula sa pagkatatak ng sanlibutan." Ito po yung pinaka-blessing. Manahin ninyo ang kaharian ng Panginoon ng Diyos. Sama tayo sa kaharian ng Diyos. Ito yung pinaka-plano, kalooban ng Diyos. Gusto ng Diyos tayo dalhin dito. Ito po yung inihanda ng Diyos mula sa inyo, mula kailan? Mula sa pagkatatak ng sanlibutan, mula sa creation. Doon po sa creation, ito na po yung plano ng Diyos. Meron na po siyang plano ganito mula sa creation. Ibig sabihin, yung purpose po ng creation ay ito na po. Eternal Kingdom of God. So, purpose ng creation, the same din, purpose ng ating buhay. Bakit nilikha ng Diyos ang sanlibutan? Ganun din po, the same meaning. Bakit ipinanganak tayo sa mundong ito? The same meaning. Bakit nilikha ng Diyos ang sanlibutan? Bakit ipinanganak tayo sa sanlibutan? The same meaning. Nandito na po tayo sa sanlibutan para makasama dito. Verse 41, sa kabila po, ito po yung pinaka nakakatakot na sinabi ng Panginoon. Ito po yung pinaka nakakatakot. Verse 41, "Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel." Okay. Lumayo kayo sa akin. Ito po yung sinabi ng Panginoon. Lumayo kayo sa akin. Depart from me. So, the same sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7, di ba? Sa araw na iyon, sasabihin ko sa kanila, depart from me. Lumayo kayo. Kayong mga gumagawa ng kasamaan. So, Matthew chapter 7, verse 22-23, sa araw na iyon, maraming magsabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa inyong pangalan? Hindi ba kami gumawa ng makapangyarihan? Nagpalayas ng mga demonyo sa inyong pangalan? Hindi ba kami gumawa ng maraming makapangyarihan sa inyong pangalan? Sabi ni Jesus, depart from me. So, lumayo kayo sa akin. Ganun din, lumayo kayo sa akin. Doon na kayo sa apoy na walang hanggan. Alam niyo po ba, yung mga mahal po natin na hindi paligtas, so, kambing sila, di ba? Dito sila sasama. Ito po yung maririnig po nila. Depart from me. Doon na kayo sa apoy na walang hanggan. Inihanda lang Diyos yung imperno para sa diablo. Pero, yung mga kambing ay sasama doon sa apoy na walang hanggan. Pero, tingnan po natin ngayon, ano po ang reason bakit ganito? Sabi po, ano po yung, di ba yung reason, nakasulat po doon, verse 35, uh, 35.
Sapagkat ako ay nagutom at binigyan niyo ako ng pagkain. Ako ay nauhaw, binigyan niyo ako ng inumin. Ako ay taga ibang bayan, ako ay inyong pinatuloy. Ako ay naging hubad at inyong dinamitan. Ako ay nakasakit at ako ay inyong dinalaw. Ako ay nabilanggo at ako ay inyong pinuntahan. Sapagkat pagkatapos sasagutin siya ng mga matuwid na nasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom, pinakain ka namin o uhaw, binigyan ka ng inumin? Kailan ka namin nakitang isang taga ibang bayan, pinatuluyan ka o hubad o dinamitan ka? Kailan ka namin nakitang may sakit na sa bilanggo at dinalaw ka namin? So, ito po yung reason na sinabi po ng Panginoon. Nung ako ay hubad, nung ako ay gutom, pinakain, so, pinakain mo ako. Nung ako ay uhaw, binigyan niyo ako ng inumin. Nung may sakit ako, o na bilanggo, so, dinalaw niyo ako. Yun po yung sabi ng Panginoon sa kanila. Pero yung mga tupa, sabi, tupa, kailan po, kailan? Kailan? Hindi namin kayo pinakain, hindi namin kayo binigyan inumin, hindi namin kayo, so, dinalaw. Kailan? Sabi ng Panginoon, ginawa nyo yan. Pero sabi ng tupa, kailan? Verse 40 po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang sasagos ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa iyo, yamang ginawa niyo ito sa isa sa pinakamali sa mga kapatid kong ito, ay sa akin niyo ginawa. Ito po yung reason bakit sila po yung tupa. Okay? Ano mang ginawa ninyo, ang ginawa ninyo sa isa sa pinakamaliit, hamak na tao. Hamak. Dukha. Okay. Ang ginawa nyo, ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ginawa nyo sa akin. Sa akin. Sa akin yung ginawa. Sa akin. Ito ba patungkol sa mga good works? Good works po ba kailangan para makapunta sa langit? Ganun po ba yung message po dito? Kasi po maraming ganung teaching sa mga churches. Good works kailangan daw para makapunta sa langit. Yun po yung ginagamit po nila sa supporting verses. Okay? Good works. Tulong sa kapwa, paggutom, binigyan pagkain, pag-uhaw, binigyan ng inumin, paghubad, binibigyan ng damit, yung good works, yung tulong sa kapwa, yun daw kailangan para makapunta sa langit, para maging tupa. Hindi po. Kailangan po ba yung good works para maligtas po tayo? Kailangan po ba? Sagutin niyo po ako, kapatid. Kailangan po ba good works para maligtas po tayo? Hindi po. Okay. 100% hindi po. Yung salvation po ay sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng grace. By grace, through faith, 100%. Hiwalay sa good works. Hiwalay. Unconditional salvation. Sa salvation po, ito po ay pinakamahalaga sa salvation. Okay. Unconditional unconditional salvation. Yung salvation po ay sa ibang words, ano po? Love. Walang kondisyon sa pag-ibig ng Diyos. Kahit masama, makulit, kahit lahat ng bisyo, pero namatay si Jesus para sa kanila.
Yung dugo po ni Jesus, yung pagdalak ng dugo ni Jesus ay para sa lahat ng tao, para sa lahat ng panahon. Walang condition. Kaya ito po yung tinatawag na, grace. Dapat malinaw po yung meaning ng grace. Huwag po natin idagdag po dito yung good works. Dahil yung mga Catholic basis country, napakalalim po yung ugat ng kanilang dating isip. Kailangan din yung good works. Bakit ganito? Okay. So, good works, kung makasala, ay baka mawala yung kaligtasan. Baka mawala yung salvation. Ibig sabihin, hindi po nila naintindihan yung grace. Kahit kilala tayo ng Diyos, kung gaano kakulit tayo. Kilala tayo ng Diyos. Kung gaano katigas po yung ating puso, alam ng Diyos, kay ligtas na po tayo, yung ating pamumuhay Kristiyano hindi pa po maayos. Hindi agad magiging mabuti yung ating Christian living. Alam ng Diyos ito. Yung ating growing sa faith, Christian living ay mabagal, matisot, okay? Madalas matisot sa mga tukso ng salibutan. Alam ng Diyos yun. Pero, hindi po yun magiging problema sa ating kaligtasan. 100% by grace, tapos eternal. Okay? Eternal salvation. Okay. Bakit eternal salvation? Dahil yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay eternal. Okay. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay unconditional, kaya kahit anong kriminal ay tinanggap ng Diyos. Tapos yung kanyang pag-ibig ay everlasting. Okay. Kaya pag once ka na na-save, okay, pag once na tayo ma-save, mawawala po ba yung ating kaligtasan? Kapag nakasala tayo, mawawala po ba yung ating kaligtasan? Hindi po. Anak tayo ng Diyos. May palo, pero anak pa rin. May palo. Pero yung palo ay, ito rin po yung dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kung walang palo, anong sabi? Kung walang palo, anak ng kapitbahay. Anak ng kapitbahay. Walang pakialam ang Diyos sa anak ng kapitbahay. Dahil, iba po yung ama niya. Yung ama niya ay diablo. Baka magagali si diablo. Anak ko yan. Huwag kang makialam sa anak ko. Ako ang bahala. Dadalhin ko siya. Dadalhin ko sila dito. Sa walang hanggang impyerno. Okay. Pero yung anak ng Diyos ay tupa. Meron pong matigas pasaway na tupa. Kaya may palo ng Diyos, pero nasa kamay pa rin po ng Panginoon yung ating kaligtasan. Yung kaligtasan po natin ay nasa kamay ng Diyos. Makapangyarihan, kamay ng Diyos. So kung ganoon, anong ibig sabihin dito? Okay? Yung dito po, verse 42, ito po yung sinabi ng Panginoon sa mga nasa kaliwa, nasa kambing. Ito po yung sinabi niya, sapagkat ako ay nagutom, hindi ninyo ako binigyan ng pagkain. Ako ay nauhaw, hindi niyo binigyan ako ng inumin. Ako ay taga-ibang bayan, hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad, hindi ninyo ako dinamitan. May sakit, nasa bilangguan, hindi ninyo dinalaw. Pagkatapos, sasagos din sila nang sabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom, uhaw, isang taga-ibang bayan, hubad, may sakit na sa bilanggo, hindi ka namin pinaglingkuran. Anong ibig sabihin? Pinakain namin kayo, dinamitan namin kayo, dinalaw namin kayo. Verse 44, verse 45. So, basahin po natin ito. 3, 2, 1. At sila ay sasagutin niya na nagsabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, yamang hindi nyo ito ginawa sa isa sa pinakamaliit na ito,
hindi ninyo ito ginawa sa akin. So, ano pong lesson po dito? Okay. Sa mga tao, 'di ba, maraming mga klase ng tao, may mayaman, okay? May dakila, okay? Tapos matalinong tao, may position, mga sikat na tao, tapos dito dukha. Okay. Mga hamak. Tapos maliit. Sabi dito, maliliit na tao. Okay? So, various, okay? Iba-ibang klase ng tao sa mundo ito. Okay? So, mga nasa gitna tayo, okay? More or less, nasa gitna. Pero nasaan po yung concern ng Diyos? Okay? Dito, ganitong grupo, ito po yung concern ng Diyos? Hindi po. Yung mga concern po ng Diyos ay nandito lagi. Sinabi po ng kambing, sinabi po ng mga kambing, nung nagutom kayo, pinakain ka namin. Sino po yung kanilang pinakain? Dito o dito? Pinakain po ng kambing dito. Pinakain namin kayo. Pero sabi ni Jesus, hindi niyo ako pinakain. Sabi po ng kambing, dinalaw namin kayo nung may sakit kayo nung nasa bilanggo. Dinalaw namin kayo. Ito. Pero sabi ni Jesus, hindi niyo ako dinalaw. Ang hindi niyo ginawa sa mga pinakamaliit kong kapatid kong ito, hindi po yun ginawa sa akin. So dito po may idea po tayo kung bakit sila po ay, kung ano po yung katangian ng tupa at kambing. Santiago chapter 2, verse 1. Mga kapatid ko, huwag kayong makaroon ng pagtatangi habang tinataglay ninyo ang pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, ang Panginoon ng kaluwalhatian. Yung pagtatangi, ano po sa English po ito? Yung pagtatangi. Yung partiality. Pagtatangi. Ito po yung meron po sa mundo ito, pagtatangi. Sapagkat kung pumasok sa inyong pagtitipon ang isang taong may mga gintong singsing sa mga daliri at may magandang kasuotan, at may pumasok din isang dukha na may hamak na damit, at inyong pinansin ang may suot ng damit na maganda, sinabi, maupo ka dito, at sa dukha inyong sinabi, tumayo ka diyan at maupo ka sa ibaba ng tuntungan ng aking mga paa. Okay. Sila po yun, yung kambing. Okay. Pag pumasok po yung may suot ng maganda at gintong daliri sa kanilang daliri, may magandang kasuotan, ay dito kayo. So, pag pumasok po yung mga
dukha, isang dukha na may hamak na damit, diyan ka lang, diyan ka. Ito po yung pagtatangi. Dahil ang tao po ay tumitingin sa panlabas na anyo. Okay? Kasi meron din pong sabi sa mundo ito, do not judge the book by its cover. Okay? Pag magandang cover, so maganda yung books. Pero kung hindi maganda yung cover, ay hindi maganda yung books. Do not judge the book by its cover. Yung hitsura po natin. Tapo yung position sa mundo ito. Yung mga makamundong kondisyon. Masama po yun. Bakit ganito po yung ginawa nila? Dahil doon sa kanilang isip, walang Diyos. Walang Diyos. Kaya tinatawag po silang kambing. Doon sa kanilang isip at puso ay walang Diyos. Walang totoong faith. Walang totoong faith. Kaya, ang character, yung ugali po ng kambing, so, di ba, stubborn, okay, alam to natin yon. Pero yung, ano po yung character po, bakit tinatawag po sila ng kambing? Dahil, sinisikap nilang magbigay lugo sa tao, natatakot po sila sa tao, naglilingkod po sila sa tao. Kaya, ito po yung character ng kambing. Pero yung tupa po, sino po yung pinaglilingkuran ng tupa? Tao po ba o ang Diyos? Ang Diyos, ang pinaglilingkuran ng tupa, ang Diyos ay sumusuri sa ating puso, kaya walang pagtatangi. Kahit walang nakatingin sa akin, yung kambing po, kapag maraming mata nakatingin, nag-iingat. Iba po yung kilos pag maraming tao, kapag ako lang nag-isa, iba po yung kilos. So, ito po yung isang magandang example po kung ano po yung ibig sabihin po ito. Okay? Sinabi po ng mga nasa kaliwa, pinakain ka namin. Pero sabi po ng Panginoon, kailan? Yung kanilang pinakain, yung kanilang dinamitan, yung kanilang pinaglingkuran, hindi ang Diyos. Tao lang, tao. Anong klaseng tao? Ganitong tao. Yung mga medyo magagandang level ng tao. Pero yung mga hamak na level ng tao ay baliwala, hinamak. Kaya sabi ni Jesus, hindi niyo ako pinaglingkuran. Okay. Pero yung mga nasa kanan, nagtaka sila. Okay? Nung sinabi ng Panginoon sa kanila, pinakain mo ako, dinamitan niyo ako, dinalaw niya ako, nagtaka sila, kailan? Yung kanilang pinaglingkuran, yung kanilang inaalagahan ay mahamak na grupo ng tao. Pero sabi ni Jesus, ang ginawa nyo sa kanila ay ginawa nyo sa akin yan, sa akin ginawa. Sa akin ginawa. Salamat. So, ito po yung pinakamahalaga po sa harapan ng Diyos. Sa ating pamumuhay, kung meron pa po tayong pagtatangi, okay, baka ganito rin po yung ating isip. Okay. We judging the people by each mga nakikitang mga appearance. So, Colossus chapter 3, mga lipin, sumunod kayo sa akin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa. Hindi naglilingkod kung may tumitingin,
na gaya ng pagbibigay lugos sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso at may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yung lahat ng ating buhay po mula nung save, yung ating ginagawa ay sa harapan ng Diyos. Hindi po sa harap ng tao. Kahit matang tumitingin sa akin, kahit walang matang tumitingin sa akin, isang totoong Kristiyano po ay the same. Bakit? Ito po yung ang Panginoon po yung pinaglilingkuran po natin. Kung may difference, kapag iba po yung ating kilos, yung pamumuhay, kapag walang nakatingin sa akin, kapag maraming nakatingin sa akin, kapag maraming stage, malaking stage, o malaking bagay, malaking trabaho, o maliit trabaho, yung hindi tapat sa maliit na trabaho, yung maliit na things, yung small things, maliit na bagay, hindi tapat dyan. Tapos yung malaking trabaho lang ay sigasig doon. Hindi po ito tinatanggap ng Diyos. Dahil hindi po yung totoo. Nagpibigay ka ng lugos sa tao lang, hindi sa Diyos. Yung small things, yun po yung mahalaga sa harapan ng Diyos. Small things. So, lahat ng ginagawa, ano mang ang ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, gaya ng sa Panginoon, hindi sa mga tao. So, ito po yung sabi dito, hindi naglilingkod kung may tumitingin. Ephesians chapter 6. So, Ephesians chapter 6, verse 6 and 7. So, hindi ang paglilingkod sa Panginoon na gaya ng pagbibigay lugos sa mga tao, kundi gaya ng mga alipin ni Kristo, na ginagawa ang kalooban ng Diyos mula sa puso. Verse 7. So, basahin po natin, 3-1, na lilingkod na may mabuting kalooban na gaya ng paglilingkod sa Panginoon at hindi sa mga tao. So, ito po yung pinaka-difference ng believers and unbelievers. Ito po yung tupa at kambing. Kaya Matthew chapter 25, di ba? So, kaya maunahan po natin kung bakit ganun po yung mga sabi po ng Panginoon. Nung nagutom ako, pinakain niyo ako. Nung nauhaw ako, binigyan ako ng inumin. Nung may sakit ako, dinalaw niyo ako. Hindi po yan patungkol sa good works. Hindi po yan about good works. Okay? Yun po yung katangian ng isang taong ligtas. Okay? Kung naglilingkod po tayo sa Panginoon, okay? Kahit yung mga naglilingkod sa Panginoon po ay hindi masyado tumitingin sa tao. Okay? Ano mang sinasabi nila, ano mang ginagawa nila, ay hindi ganun ka-apektado yung mga naglilingkod sa Panginoon. Dahil sinisikap nilang magbigay lugos sa Panginoon kasi ang Diyos ay lagi kasama natin, di ba?
Ang Diyos po ay laging kasama ko. Ito pong tinatawag na coram Deo. Coram Deo, in the presence of the Lord. Coram Deo. Yung buhay ko ay lagi sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng Diyos. Kaya, yung ating pananalita, yung ating kilos, yung ating mga buhay ay nag-iingat. Kung hindi, so, kapag iba po yung ating buhay sa harap ng tao, saka depende sa mga klase po ng mga tao, okay, hindi po yan tinatanggap ng Diyos. Kung hindi nyo ginawa yon sa mga pinakamaliit na kapatid kong isa, hindi nyo yung ginawa sa akin. Kaya, so tingnan po natin sa Mateo, Lucas chapter 16. Lucas chapter 16. So Lucas chapter 16. Verse 10. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami. At ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Len, tupa. So, yung tupa po ay ang Diyos po yung kanilang pinaglilingkuran, yung tupa po ay tako sa Diyos, yung tupa po ay nagbibigay lugo sa Diyos. Ito po yung character ng tupa. God-centered. God-centered. Yung tupa po ay nagbibigay lugo sa Diyos, natatakot po sa Diyos, at naglilingkod sa Diyos. Pero yung kambing po, dahil ang tao po ay pinaglilingkuran po nila, ang tao po ay sinisikap nilang magbigay lugo sa tao, natatakotin po sa tao. Walang takot sa Diyos. May question po ako. Sa itong dalawa po, sino po yung mas mahirap na paglingkuran? Sino po yung mas mahirap na paglingkuran? Sino po yung mas madaling maloko? Tao, di ba? Tao. Tao po mas madaling maloko. Kasi hindi alam ng tao yung ating puso. Pero ang Diyos, alam niya yung ating puso. Kasi mas mahirap maglingkod sa Diyos. Kaya, unang Thessalonica, chapter 2, verse 4. Unang Thessalonica, chapter 2, verse 4. Basahin po natin ito, 3, 2, 1.
kundi kung paano kami minarapat ng Diyos na pagkatiwalaan ng Ebanghelyo ay ganun kami nagsasalita. Hindi upang bigyan lugod ang mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri sa aming mga puso. So, yung pagbibigay lugod sa Diyos at pagbibigay lugod sa tao, alin po ba mas mahirap? Pagbibigay lugod sa Diyos, mas mahirap. Dahil ang Diyos ay sumusuri sa ating puso. Madali lang maloko ang tao dahil hindi niya alam yung loob. Kamusta? Yung mga smile, so masaya. Pero yung puso, may utang ka sa akin. Pag alam niya yung puso ko, masaya siya o hindi? Hindi siya masaya. Yung tao po hindi sumusuri sa puso. Pero ang Diyos ay sumusuri sa ating puso. Kaya walang tago sa harap ng Diyos. Ito po yung malinaw, dapat malinaw po sa ating buhay Kristiyano. Walang secret sa harapan ng Diyos. Walang tago. Yung front, rear, yung outside, inside, the same sa harapan ng Diyos. Sa bahay po, pag tayo ng bahay, sa front, maganda, di ba? Maganda tingnan. Pero sa likod, maganda rin? Walang finishing sa likod. Walang pintura. Okay lang dahil hindi nakikita. Pero sa front, dapat maganda dahil tumitingin yung tao. Yung front. Pero sa likod, wala. Yung nakikitang bahagi, malinis. Pero yung bahagi na hindi nakikita ay marumi. Yung outside, malinis. Inside, yun po yung concern ng Diyos. Yung loob mo, yun ba yung malinis? Yung loob mo. Yung concern ng tao, outside lang, labas. Para hindi makita yung mga dumi. Kaya yung concern ng tao ay nakikitang bahagi lang. Pero ang Diyos, yung concern ng Diyos ay sa loob ng cabinet. Sa loob din malinis. Kaya, pagbibigay lugos sa Diyos ay mahirap. Kung wala pong changes po tayo mula sa loob, ay impossible po yun. Hindi po, yung hinahanap ng Diyos sa atin, hindi po yung mga perfection. Okay? Yung perfection, hindi po yung hinahanap ng Diyos sa atin. Hindi po niya inaasahan sa atin, dapat perfecto ka. Hindi ganito. Hindi po gano'n. Ang hinahanap ng Diyos sa atin, ay ito po yung hinahanap ng Diyos sa atin. Okay? Dahil, ang Diyos po yung ating pinaglilingkuran, ang hinahanap ng Diyos sa atin ay ito, honest. Okay? Honest. Walang tago. Walang kunwari. Walang tago, walang kunwari. Honest. Kahit hindi pa tayo perfecto, pwede pa ba tayo honest? Pwede? Pwede. Kahit hindi pa tayo perfecto, kahit immature pa tayo, o kahit bata pa po yung ating faith, on the process pa, pero ito po yung pwede natin gawin. Honest. Honest. Pag sa prayer po natin, kapag may nagkatakong kasalanan, pwede po ba tayo lumapit sa Diyos sa prayer? Hindi. Pwede po tayo lumapit sa tao. Pero sa Diyos, hindi pwede lumapit sa tao kapag may nagkatagong kasalanan. Mahirap po. Mahirap po siya paglingkuran. Siya po yung sumusuri sa ating puso. Honest. Okay. Hinahanap ko po sa tamang Tagalog, pero medyo mahirapan po ako sa paghanap ng tamang Tagalog dito. Okay. Ano po malapit? Honest? So, tapat, di ba? Tapat. Okay. So, faithful, di ba? Faithful, ito rin, faithful. Tapat din. Pero, malinaw po sa atin, honest. Ano pa po?
Kahit hindi pa tayo perfecto, dapat may humble tayo. Humble. Okay. Ito po yung mahalaga rin po sa harap ng Diyos. Ito po yung hinalam ng sa atin. Humble. Magpakumbaba lagi. Magpakumbaba. Okay. Kahit maraming kulang sa ibang mga tao, sa mga kapatiran, so, di ba ganitong layo po yung gap sa church? Nagtipon-tipon tayo. Kung tumitingin po tayo sa mga panlabas na anyo, ganito mga iba-iba yung panlabas na anyo, buhay nila. Meron pong mayaman, meron pong hindi, meron pong matalino, meron pong hindi, meron pong maganda, meron pong hindi. Kung wala po tayong humble, okay, sa harapan ng Diyos, maraming mga judgment po dito, okay, mga hatol po dito, mga husga dito nangyari. Maraming nangyari po dito, hindi natin naintindihan. Iba-iba yung background. Kaya sa harap ng Diyos, yung humble, kung wala po tayong humble mind, so mahirap mag-pray. Kaya sa ating prayer po, para lumapit po tayo sa Diyos, tuwing lumapit po tayo sa Panginoon, itong dalawa po ay kailangan. Itong dalawa. Kung hindi honest, so hindi pwede, imposible mag-pray ka. Okay? Kung hindi humble, imposible mag-pray ka. Sino po yung nagpo-pray? Yung mga humble, yung mga honest. Hindi kailangan mahusay yung prayer natin. No need mahusay o mga very fluent yung prayer po natin. Yung maraming knowledge, hindi kailangan po yun. Minsan sa prayer po natin, parang may sermon sa Panginoon. Kahit kulang yung knowledge, kahit hindi mahusay yung mga ating pananalita, okay lang. Basta ito dalawa po yung kailangan. Humble. Saka honest. Kung hindi humble, kung may tago sa harapan ng Diyos, ay wala. Walang growing, walang kahit ligtas na po tayo, pero kung wala pong ganitong puso, so walang growing. Tapos, ano pa po? Bukod pa po dito, okay, para sa ministry, kung meron po tayong mga maraming ministry, ano po yung kailangan sa ministry po natin? Ay, sipak. Diligent. Okay. O commitment. Okay. Mga consistent. Pag once na binigyan ng trabaho, kahit papaano tatapusin. Yun po yung mga sipak. Yung katapatan din. Okay. Matthew chapter 10, verse 42. Matthew chapter 10, verse 40. Magmula verse 40, babasahin ko po. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap ng nagsugo sa akin. Okay. Ang tumatanggap sa inyo sa pinakamaliit na kapatid ay tumatanggap sa Panginoon. Okay. Ang tumatanggap sa Panginoon ay tumatanggap sa
Nagsugo sa Panginoon. Sino po yung nagsugo sa Panginoon? Ang Diyos Ama. Okay. Isang maliit na brother, sisters, pinakahamak na brother, sisters, yung ginagawa po natin sa pinakahamak na brother, sisters, yun po yung ginagawa po natin sa Diyos. Okay. Yun po yung tupa. Okay. Pero yung kambing, ay hindi. Yung kambing po ay naglilingkod sa tao lang, natatako sa tao. Yung kambing po walang tako sa Diyos. Sa tao lang may tako, sa mga problema. Kaya mga hindi God-centered. Okay, yung sentro po ng buhay nila may tao. Okay. Verse 41, ang tumatanggap sa isang propeta alang-alang sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng gantimpala ng isang propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid alang-alang sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng gantimpala ng isang taong matuwid. So, ano pong ibig sabihin? Ang tumatanggap ng isang propeta alang-alang sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng gantimpala ng isang propeta. Kahit hindi tayo propeta, pero kapag tumulong po tayo sa propeta para sa gawain ng Diyos, tatanggap po tayo ng gantimpala ng propeta. Naintindihan po ba? Ito po yung malaking kita po ito, malaking kita. Kahit hindi po tayong lahat ay missionary or minister, halimbawa, kung sumama po kayo sa offering sa mga iba't ibang area, Mindoro, okay? Kahit ako po ang magtuturo doon sa Mindoro, pero pag tumulong ka sa akin sa prayer, sa mga offerings, yung mga gantimpala na ibinibigay ng Diyos sa akin ay sa'yo rin po ibibigay. The same award. Tatanggap kayo ng gantimpala ng missionary. Tatanggap kayo ng gantimpala ng propeta. Tatanggap po kayo ng gantimpala ng mga evangelist. Yan po yung meaning po dito. Ito po yung secret para padami po yung gantimpala po natin. Verse 42, basahin po natin ito. 3, 2, 1, 42. At sino mang mapigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito sa pangalan ng isang alagad, katotohanan sinasabi ko sa iyo, tiyak na hindi siya mawawalan ng kanyang gantimpala. Kahit isang malamig na tubig, okay? Cold water lang, kahit isang cold tubig lang, malamig, sa isang maliit na ito, small. Okay? Hindi po yung mga may position. Yung maliit na ito. Okay? Bakit pa ulit-ulit nakasulat sa Bible, maliit na tao, hamak ng tao, maliit na bagay? Bakit po ganon? Dahil doon po, lumalabas po yung ating totoong puso sa maliit na bagay. Ito po yung point ko ngayon. Sa mali na bagay, doon po, lumalabas po yung ating totoong puso. Yun po yung nakikita po ng Diyos. Maliit na bagay. Maliit na tao. Yung malaking bagay, mahirap malaman kung totoo ba yung ginagawa niya. Dahil, maaari po, yung ginagawa niya ay galing po sa mga tako sa tao, galing po sa mga respeto sa mga tao, kahit walang tako sa Diyos, kahit walang lingkod sa Diyos, maaari po gawain yan kapag malaking gawain, pag mataas na tao. Pero doon po sa maliit na bagay, yung hamak na tao, walang ganong mga ibang motibo, kaya yung totoong puso po ay lumalabas. Totoong puso po natin ay lumalabas doon sa small things. Small things. Kaya tapat sa konti, ay tapat din sa marami. Kung hindi tapat sa kaunti, hindi rin tapat sa marami. Kaya katapatan po natin sa maliit na bagay, yun po yung totoong katapatan po natin.
Naintindihan po ba? Sana, ganun po yung ating Christian living. Kaya masaya po ako kapag nakikita ko po na kapag maraming gawain dito, so kulang po lagi po yung manpower. Kulang po yung manpower. Okay? Sa kusina, kulang din po yung mga tagaluto. Kusina. So maraming kumakain, pero konti lang tumutulong sa pagluluto. Tapos yung mga paglilinis sa summer retreat, minsan sa summer retreat meron din po tayong gawain. Kapag konti lang, minsan isa o dalawa lang, so tuloy-tuloy sa ministry. Okay? Kahit walang kasama, kahit walang ibang mga mata, ay tuloy-tuloy. Yun po yung totoong katapatan. Pag nakita ko po ganung mga ginagawa ng brothers sisters, so nagpapasalamat po. Tapos doon po, lumalago po yung ating faith. Doon po lumalago. Yung ating faith, alam niyo po ba, lumalago sa harapan ng Diyos. Ang Diyos po ay nagpapalago sa atin. Kaya isang cold water lang. So may gantimpala ito. Okay? Ito po yung napakagandang promise. Okay? Napakagandang promise. So, balik po tayo sa Mateo chapter 25. Mateo chapter 18 po muna. Mateo chapter 18. Verse 10. Pag-ingatan ninyo, huwag hamakin ang isaman sa maliliit na ito. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel sa langit ay patuloy na nakikita ang mukha ng aking Ama na nasa langit. Huwag hamakin ang isaman sa maliliit na ito. Okay? Sapagkat may anghel sila. Tama po? May anghel. Kahit hamak na brother or sisters sa ating mata, may anghel sila, may angel. Nare-reporting sila every day. Nare-report po sila sa Panginoon. Ay, ito po yung So, hinamak itong brother o itong sisters ay humamak sa kanya. May reporting tumarating sa Diyos. Anong tawag po ito? Sumbong? Sinusumbong. Nagsalita siya ng masama sa itong brother. Ito yung guardian. Binabantayan ko. Sinusumbong. Okay? Sinusumbong po. Kaya yung anghel ay sa langit ay patuloy nakikita ang mukha ng aking Ama na nasa langit. So may reporting po every day. Ibig sabihin, kahit wala pong hamak na kapatiran sa harap ng Diyos. Okay? Kung hinamak po natin sila, sino po yung magagalit? Ang ama nila magagalit. Sino po yung ama? Amang Diyos. Nagagalit po sa akin. Bakit hinamak mo yung anak ko? Okay? Ano ko yan? Wag mo silang hamakin. Maliit na ito. Sabi dito rin, maliit na ito. Yung kanilang angel ay nakikitang mukha ng Diyos patuloy. So Matthew chapter 25.
verse 40. At sasagot ang hari sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa iyo, yamang ginawa niyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. Maganda po ito, maganda. Magandang sinabi ng Panginoon. Okay? Ang ginawa ninyo sa mga pinakamaliit sa mga kapatid ko, ginawa nyo sa akin. Salamat. Gagantihan ko kayo. Halik kayo sa kaharian ng Diyos. Doon sa kabila po, verse 45, sila'y sasagutin niya na nagsabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, yamang hindi ninyo ito ginawa sa isa sa pinakamaliit na ito, hindi ninyo ito ginawa sa akin. Sino po yung pinaglilingkuran po natin, mga kapatid? Ang Diyos po o ang tao? Ang Diyos. Okay? Kung Diyos po ang pinaglilingkuran po natin, so ito po yung kailangan po natin tandahan. Kaya sa ngayon po, Matthew chapter 25, so para makompleto po yung ating pagkaunawa sa itong mga storya patungkol sa tupa at kambing, so kailangan po natin maunawaan kung ano po ang tamang paglilingkod sa Panginoon. Yung paglilingkod natin sa Panginoon ay nakikita doon sa paglilingkod po natin sa mahinang bahagi sa iglesia. Maliit na bagay, maliliit na tao. Okay? Small things ay hindi small sa harap ng Diyos. So, big things po yan, big thing. So, okay po. Hanggang dito lang po. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin. Salamat po sa oras na ito, sa inyong mensahe para sa bawat isa sa amin dito. Nawa lahat po ng mga kapatiran ng Tanawan Church ay makapaglingkod sa inyo lamang at matakot sa inyo lamang na may kagalangan, at nawa matupad po namin ang inyong dakilang kalooban, hindi po yung aming mga sariling plano. Gamitin niyo po, Panginoon, ang lahat po ng mga kapatiran dito para sa inyong maluwalhating kalooban. Yung mga kapatiran na hindi po nakakasama sa oras na ito, samahan niyo po sila at bigyan niyo po sila ng kalakasan at matatak na pananampalataya upang madaig po nila anumang pagsubok na dumarating po sa kanila. Maraming naliligaw na kaluluwa ay naghihintay ng Ebanghelyo. Suguin niyo po kami at gamitin niyo po kaming lahat. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.